Yo guys, good morning. Ang daming kotse dito guys, no? Guys, dito na kayo bumili ng kotse sa akin. Lalo pag sales na ako. So, yun guys, welcome to my another vlog na naman guys. Iba-vlog ko lang to guys. Ayokong hindi i-vlog to. Ito ang kwento guys. Kung naalala nyo, yung paghatid ko ng kotse nila Joms doon sa British Columbia. Yung trabaho ko guys, hindi siya madali, promise. Oo, nakita ko may nagko-comment na subscriber ko na ayos idol yung yung trabaho mo parang malilibot mo ng Canada. Totoo yun load, sobrang ganda, sobrang okay. Pero nakakapagod din talaga kasi 8 hours, 9 hours, 'di ba? Minsan balikan pa, tapos yun nga nag-stranded tayo sa aeroplano sa ibang city. So, ayun nga guys, kwento ko na. May nangyari doon sa paghatid ko. Nagulat na lang ako, biglang may dumating na ticket. So nag-overspeeding na naman ako guys. So this is pangalawang beses ko na natikitan. Pero yung una sa akin yun, hindi pa ako nagtatrabaho sa Park Mazda noon. Yun yung, kasi minsan nga kinukwento ko sa inyo, nalilito ako sa 60 tsaka 80. Kala ko minsan 80, yun pala 60 lang. So lumalampas ako sa 60, naging 73, kaya nahuli ako. Pero itong guys, itong pag-deliver ko ng kotse nila Joms, umaga yun eh. Nakalagay kasi 4:30. So nandun pa lang ako sa Yellowhead. So nandun pa lang ako noon guys sa Yellowhead. So siguro hindi ko napansin kasi alam niyo naman pagkagising, tapos hindi mo na naisip na hindi mo na mapapansin minsan. Pero ngayon ano na talaga ako guys, careful na talaga ako kasi yung trabaho ko guys hindi siya biro, no? Hindi siya madali. Kasi katulad nun, naghatid ako ng kotse nila Joms. Oo, may overtime ako nun guys, pero magkano lang naman overtime ko, ilang hours lang. So kung naka 10 hours ako, magkano lang yun. Ang problema guys, yung ticket ko is 160 para dun sa overspeeding na ticket ko. So kung isipin nyo guys, no, hindi madali yung trabaho na ganito. Masaya sana kasi nga nakakapunta ako sa ibang lugar, pero nandun pa rin yung, syempre nahirap pa rin sa kalsada ka, tapos yun nga natitikitan ka. So yung paghatid ko na yun guys, kumbaga ako doon, parang nagpagod lang ako, pero okay lang kasi nga nahatidan ko naman ng kotse sila Joms. Shoutout kina Joms tsaka sa misis niya. Ayun nga, okay lang naman sa akin yun. At least experience ko. Next time mag-iingat na talaga ako. And then pagkatapos nun guys, naghatid ako sa Calgary, tsaka yung huli nga itong na-stranded ako. So as of now guys, wala pa naman akong ticket. So sana wala na, kasi para lang talaga ako nagpagod guys pag ganun. Mahirap din. Hindi madali yung trabaho na ganito. So ngayon guys, kailangan ko lang mapasa yung pagiging sales person ko guys, para maging finance na rin ako. Pero medyo mahirap din, so kailangan ko talaga aralin. And then siguro mga ilang months try ko mag sales. Try natin magbenta ng kotse. So sana ang mga taga Edmonton dyan, mga nakakapanood sa vlog ko, sana sa akin na kayo kumuha ng kotse, no? Para mabigyan ko kayo ng magandang deal. Tsaka maibigay natin yung budget na gusto nyo. Actually guys, meron ako dito nakilala ng isang araw, dapat iba-vlog ko. Sana ma-vlog ko yun guys. Subscriber ko siya, pero ang kausap niya si Miss Cathy. So magandang kwento guys, kasi nang nakita niya ako na personal, hindi niya inakala na nandun ako, kasi akala niya wala ako, baka off ko daw. Pero may kausap silang iba, si Miss Cathy. So yun nga, sabi ko sa kanya, si Miss Tessa yun, shout out kay Miss Tessa kung nanonood ka, sana ma-vlog natin yung pagkuha mo ng kotse, no. So ayun guys,
sana makabalag kami ni Miss Tessa, no. Pag na deal niya, kasi parang nahirapan siya ma-approve kasi kakadating lang din nila, so nahirapan sila mag-approve, guys. So ngayon, guys, papakita ko sa inyo yung ticket, no. So kunin ko na lang muna. Eto, guys, hawak ko na yung ticket ko. Papakita ko sa inyo maya pero wait lang kasi may client si Berillo, pinapakuha niya yung pickup. So papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa, no. So pag utusan nila ako, bibigyan nila ako ng stock number, and then papasok ako dito. Pasok ako dito, guys, sa room. So dito ko kukunin yung susi. Kung nakita nyo, itatamog ko. So mahirap lang, guys, wait lang. Ayan na. So check out ko. Tapos ilalagay ko yung stock number na 218-422. Tapos enter ko. Nakita nyo yan. Tapos check out, test drive. Tapos magbubukas yan, guys. Kukunin ko yung susi. So ko lang pakita sa inyo kung anong ginagawa ko. Tapong ko na to, guys. So ayun, guys, kukunin ko. Nakuha ko na yung susi. Alam ko bawal, guys, eh. Pag gusto ko lang pakita sa inyo. Tapos ito yung susi, guys. Dami-daming sasakyan, guys. So hanapin natin dito. Ang ginagawa ko, guys, pinipindot ko para makita ko. Pinipindot ko na kung para makita kung saan siya. Ayun, kung nakita nyo, umilaw. Yun siya. Yan. So ayan, guys, i-drive ko muna, guys, ha. So ayan, guys, dinadrive ko na, no. Ganyan ang trabaho ko. Yan, ita-drive natin papunta dun sa harap. Kasi dito, guys, sa harap ng Park Mazda, mga puti yung usually na dyan, showroom dyan. So kami, Philcan kami, so nasa likod yung office namin. So ganyan, guys, ganyan ang trabaho ko dito. Pero mahirap lang dito, guys, pag may mga snow na. Kasi na nakaraan nag-snow, diba? So medyo mahirap. So ayan, ibibigay ko sa kanila, iti-test drive nila doon. Tsaka pagtapos, kukunin ko na, ibabalik ko na. Depende kung magustuhan ng magustuhan ng bibili. So ito, guys, papakita ko sa inyo yung ticket ko, no. So ayan yung ticket ko, guys. Ganyan itsura. Yan. Yan, ganyan yung mga details. So pero hindi ko na ibibigay sa inyo. Basta yan yung ticket. Nagulat na lang ako, binigay ni Miss Jonah, JB, may ticket ka. So ayun, guys, doon ako nalungkot kasi magkano lang naman OT ko, nasa 100 plus na lang, 100 plus lang naman yun. Pero syempre doon pa natin ibabayad kasi hindi cargo ng guys, hindi cargo ng dealership yung huli mo, sarili mo yun. Kasi syempre trabaho mo yun, eh. So kailangan mo talaga mag-ingat. Nung una hindi ko pa kasi alam, eh. So ayun, guys, ganyan kahirap ang trabaho ng isang lot attendant, no. Hindi siya madali, masaya siya pero hindi siya madali. So yun nga sinasabi ko sa inyo, guys, hindi naman lahat ng trabaho dito sa Canada, guys, madali. May mga siguro may mga madadali, hindi pa natin nasubukan. So ayun, guys, based sa experience ko, ganyan yung mga trabaho ko. So hindi rin siya madali ang trabaho ng pagiging lot attendant, no. So paano, guys, tatapusin ko yung vlog ko dito, guys, kasi trabaho na ako, no? So see you na lang sa next vlog ko. Thank you sa panonood nyo. Shinare ko lang to sa inyo para sa mga nagbabalak na maging lot attendant or nag-a-apply na tulad sa trabaho ko, is yung mabibigyan ko kayo ng idea din kung paano yung trabaho ng isang lot attendant, no? So si Alpi, yung isang subscriber ko nga pala, shout out sa iyo, Loads. Lot attendant siya dun sa Crosstown kila Boss Chess, no, sa Crosstown. So shout out sa iyo, Loads. Sana makita tayo ulit. Thank you sa panonood, you guys. See you sa next vlog ko. Bye bye, peace.